So mga kapolitika, usap-usapan po ngayon sa apat na sulok ng social media itong naging pahayag or buwelta ni Miss Cosmo 2024 na mula sa Venezuela. Resback niya doon sa naging interview ni Atisa Manalo dahil nagpa-interview na naman itong si Atisa dito sa kay Kylie Versosa sa kanyang YouTube channel. So hindi maiwasan na muling maungkat yung kanyang experience doon sa Miss Cosmo 2024 at hindi nga mapigilan na mapareact na naman itong si Miss Venezuela kasi akala natin is may closure na after na mag-apologize yung Miss Cosmo organization na pinost sa kailang page. Nag-apologize sila dito kay Atisa sa nangyari na walang may gusto sa kanyang karanasan doon sa Miss Cosmo na kung saan is nagkaroon ng aksidente. So hindi natin masisi si Atisa kasi baka naman kasi talaga totoo yung kanyang naging hindi magandang karanasan doon sa kanyang laban sa Miss Cosmo 2024. And then akala natin is nagkaroon na ng closure yung kailang issue kasi nag-apologize na nga yung Miss Cosmo at ang sabi ay hindi daw sana ito dapat mag-cause ng division at sorry na yung Miss Cosmo sa nangyari dito kay Atisa. And then ngayon unexpectedly is nagsalita itong si Miss Cosmo 2024 Venezuela na dinownplay niya yung mga naging pahayag, naging sagot ni Atisa doon sa interview kay Kylie Versosa. So nagpost ito mga kapolitika dito sa kanyang social media account. So ayon dito sa kanyang post, I didn't know that incident traumatized her so much. If the platform collapsed and it scared all of us, unfortunately, she suffered the same fate with her feet, but she always has something to say. This reminds me of when she said in an interview that she should celebrate her birthday like Miss Venezuela International to see if that would help her win a crown. She always wants to stir up controversy. After what happened with the preliminary platform, we all felt distrustful, but she took a vacation and rested. And when she arrived on the final night, I think she expected to be crowned. There were women who, even with bleeding feet, fought day after day and still managed to stay on their feet. I was one of them, and I would never speak ill of the treatment I received from Miss Cosmo chaperones. I have never received such wonderful treatment from an organization as they did. And the only thing the organization lacked was a sense of responsibility towards her because they did everything for her. She only existed after the final night. She never felt anything for the rest of it. And I already knew about her. I never saw her so strong. So ito mga kapolitika yung naging pahayag ni Miss Venezuela 2020. So sa akin naman yung aking maging opinion at maging reaksyon dito sa naging pahayag ni Miss Venezuela 2024 ay sana hindi na lang siya nakisawsaw mga kapolitika sa issue kasi we are hoping na magkaroon na nga ng closure at magbati na itong si Atisa at si Miss Cosmo organization kasi nagkaroon na ng apology. Nagsorry na itong Miss Cosmo dito kay Atisa sa nangyari, pero tila ba hindi talaga lubayan ng mga issue at kontrobersya itong si Atisa. Ang ginawa lang naman ni Atisa doon sa interview isinagot lang naman, tinanong lang naman siya and then sinagot niya lang din yung question sa kanya ni Kylie Versosa. So walang mali doon. Alangan naman ano yung sasabihin niya, 'di ba, sa naging karanasan niya. Wala naman siyang sinabi na against sa Miss Cosmo, nagkwento lang siya kumbaga ng kanyang naging karanasan. So itong si Miss Venezuela ay nakisawsaw at in the first place hindi naman siya kilala. Kung ikukumpara dito kay Atisa na third runner-up sa Miss Universe 2020. So dapat isinayaan niya na lang itong si Atisa. Siguro ang suspicion ko mga kapolitika kung kaya niya ito sinabi ay dahil nga doon sa issue ni Atisa sa Miss International. Hindi pa rin maka-move on yung mga Venezuelan doon sa naging joke ni Atisa patungkol sa birthday nung ating contestant na kaya nanalo daw itong si Miss Venezuela ay dahil birthday niya. So hindi pa sila makamove on doon kung kaya siguro nagsalita siya dito ng against kay Atisa kasi na-insulto sila. Okay, so yun talaga ang reason at hindi doon sa treatment sa kanya ng Miss Cosmo. Kung hindi dahil yung kanyang kabay na Miss International ay nasa pool doon sa joke ni Atisa Manalo sa Miss International na lumaban noong ilang taon na ang nakararaan.
Okay, so yun mga kapolitika ang aking masasabi at magreaksyon. Ano po ang inyong maging opinion dito sa naging pahayag ni Miss Venezuela Cosmo 2024 na kung saan ay dinownplay niya yung naging experience ni Atisa Manalo sa nasabing beauty pageant. Dapat pa siyang makisawsaw or makialam mga kapolitika? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Sa mga gusto magbigay ng stickers. Charot. Na mga gifts. Sa TikTok. Bili na kayo. Dali na. Wait lang. Ano daw? Ate Emma? What's that, Ate Emma? Nag-undergo po ba kayo ng acting workshop? For me, I did an acting workshop before with one-on-one to with Angeli Bayani. If you know Miss Angeli Bayani, I did an acting workshop with her. I had like 4 sessions, I think, and I really enjoyed because we were supposed to do a movie 2 years ago, pero na-postpone siya. Kaya pinag-workshop ako ng Net 25 with Miss Angeli Bayani. Pero, nitong nag-shoot kami ni Belle, ang galing ni Belle. Kung pwede lang mag-host na lang ako ganon. Charot. Hindi, ang galing ni Belle. Salute. I salute you, Belle. You're a very, very good actress, professional to work with, speechless in terms of work ethics in acting in the industry. Oh, thank you, Mami Vanji. Mami Vanji, huwag ka na mag-alala. You rest. Okay. Ano sabi? Kalaban na naman ng buong bansa mag-secure ng tickets. This weekend, maglalabas po tayo ng exact place, exact location, and time. And for the price, I already told you para at least mayroon na kayong idea. But for the time and the place, this weekend, abang-abang po kayo. We're gonna upload and isasama na rin natin doon yung site kung saan makakabili ng tickets. Don't worry because the chosen location can cater like 200 and we will have booth there kung gusto nyong mas makita, bumili din ng mga products. Ayan, magkakaroon tayo ng booth doon with Hickory and Honest Glow. Pero, kung gusto nyo nang bumili ngayon, tapos kunyari, bumili kayo nito, ganyan. Diba, pakita nyo, oh, sana bumili ako nito. Charot. Pero, speaking of, baka mag-expect kayo na yung movie ay nasa 2 hours. Short film po ito. So, it will take like a few minutes. 5 minutes na. Charot na. Hindi naman 5 minutes. 5 minutes, ano yun, gumano lang ako kay Belle, tapos gumano lang, so okay na, tapos short film. Pero hindi siya abot ng 1 oras, guys, ha, dahil short film lang ito. But, I tell you, itong short film, may message siya. Hindi ko pa alam yung exact time. At I mean, si Ralph lahat may alam kasi siya lahat yung siya nag-direct, siya nag-edit. May minor revision pa. Ang hirap lang, di ko napapanood. Pero okay na rin kasi baka mamaya madulas ako sa inyo. Kikiligin ba kami?
abangan, kailangan mo bumili para nang makita mo, malaman mo kung kikiligin ka ba. Basta kami naglabas na ng ang dami ng BTS na lumabas noon. Dapat nga wala pa, kaya lang mayroong mga BTS di yun mapipigilan, pero okay lang. Nakita daw nila ako sa tablo. Upload nyo rin po ba sa social media? Hindi ko pa po alam kasi ito muna yung inayos namin, yung special screening, special viewing muna. Buti na lang din pumayag si Belle and si Papanawat and the MGI organization na magawa namin to with the Filipino fans. Dapat ano lang to yung simple-simple lang tulad ng ginawa namin nun sa Thailand na nag-click naman. Doon pumasok yung idea na gawin din siya dito sa Philippines. So, effort. A for effort. Manila International Effort. Char. Pasend ako, what? Umuwi na ba si Gatchabel? Di pa. Maglalabas din tayo. Sabay nating ilalabas yung location, exact time ng Manila and Cebu. Naayos na natin, and I would just like to say thank you to all the people who help us here na magawa, makapag-provide ng daming bagay kasi alam naman natin ngayon ang mahal ng everything. So, kung ako lang, walang budget. So, buti na lang may mga taong tumulong, like Honest Glow, Hickory, Novel, yung isang clinic Beauty at Sourcils, yan yung derma sa Baguio. Who else? Sir Ethan, Mommy Mitch from Cebu, and Fritz, and a lot more. Yan, marami. Makikita nyo sila soon. So, 2 p.m. na, bumili na kayo. Dahil ako'y lalarga na. Ako nga uutang sa inyo. Huwag mo na kayo tanong, baka ako madulas talaga, hindi na kayo manood. Magkwento na lang ako dito talaga ng sa short film. Alam niyo, okay na hindi mapanood ni Belle kasi walang sikreto kay Belle. Baka mamaya, bago niyo pa mapanood, naisulat niyo na. Naisulat niyo na yung story ng short film dahil sa mga kwento ni Belle. Okay lang din talaga. Walang secret kay Belle. Lahat binabanggit ni Belle. Okay, sumobra na ako ng 1 minute. Thank you so much guys sa mga bumili. Thank you so much. I appreciate you. And to all the people who gave gifts, stickers. Thank you so much. Ate C. Ate Sai. Ate C. Ate Sai. Madaldal yan siya. Kenny Pampanga, yun. Hello, Ate Twinkle! Thank you so much. I will see you soon, Ate Twinkle. I followed you back. Anyway, God bless you guys. But before I end this live, I would just like to ask for your prayers. We have some friends na may pinagdadaanan. It may be in their health or mental health. I'm asking for your prayers na maging okay sila. Mami Vanji, #1 supporter of Emma Bell.
Get well soon, Mommy. We will pray for your fast recovery. And to everyone, thank you so much. Happy weekend. I will see you if manunood kayo ng Mr. World Philippines screening tomorrow. Then I will be there. I will see you tomorrow. So God bless you guys. Ito mga products na to, visit nyo lang yung TikTok account ko. Nasa yellow basket ko yan. Click nyo na.